Okay po, so magandang umaga din po dun sa mga kapatid na nasa Zoom. And natapos na po natin yung pag-aaral patungkol dun sa Statement of Faith. So meron na po tayong bagong pag-aaral ngayon. At ito po ay nagpapatungkol po dito. Hope or pag-asa. So hindi po ito yung pag-asa na acronym na 'di ba kapag maulan, masama yung panahon, tapos nag-aabang tayo sa report ng pag-asa. Di po ito yon. Po. Sabi nga, ito po ay nagpapatungkol doon sa hope. At ano po ba yung kahulugan po nito? Sabi nga po dito, it is an expectation and desire for a certain thing to happen. Merong expectation, merong pong inaasam, at merong ninanais para po doon sa isang bagay na ito daw po ay mapangyari. Sabi pa po doon, to look forward to with desire and reasonable confidence. So merong inaasam, meron pong nilulook forward na meron po siyang desire, meron po siyang nasain, at meron po siyang kumpiyansa na mapangyayari po ito. Pero po, minsan, ito pong hope na to, ito pong pag-asa, sa panahon po natin ngayon, ito po ay mababaw na lamang, tama ba? Minsan po kasi yung pag-asang ito, sabi ng ilan, pakahulugan po nila, it is a wishful thinking. Para bang, I hope hindi uulan, wala akong dalang payong. I hope mabilis lang yung preaching ni ate. Meron din po akong wishful thinking para sa inyo mga kapatid. I hope po hindi kayo matulog, ano po. So, mga kapatid, hindi po ito yung ating pag-aaralan na wishful thinking lamang yung salitang hope o yung pag-asa. Sapagkat, sabi nga po, yung mundong ating ginagalawan, saan po nakabase yung kanilang pag-asa? Base po sa mga survey, yung pag-asa nila, base po doon o nakadepende sa relationships. Doon po nagmumula yung kanilang pag-asa. Sa kanilang pakikipagrelasyon, ito man po ay sa boyfriend or girlfriend, ito man po ay sa family relationship, yun po yung pinakamataas na rate base po sa survey. Saan pa po? Financial stability. Saan pa po? Sa mga opportunities na dumarating sa buhay. Ano pa? Sabi pang ganun, sa talento, sa abilidad ng isang tao, sa kanya pong knowledge. Pero mga kapatid, kung iisipin natin, paano po kung wala ang mga ito? Diba? Broken marriage, sira po yung relasyon. Paano kung hindi tayo financially stable? Paano po kung wala tayo masyadong knowledge? Di tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Paano po yung pag-asa natin? Kaya nga po mga kapatid, ito pong hope, ito pong pag-asa na ating pong aaralin ngayon, nawa po magbigay ito sa atin ng encouragement. Na yung pag-asa, kapag dito po natin hahanapin sa mundo pong ito pong mga kapatid ay walang katiyakan. Ito po ay walang kasiguraduhan. Tama po yung sinasabi, there's a Roman saying, di ba? Sabi nga po, while there is life, there is. Tama naman po yun, may katotohanan naman po yun. Kasi pagdating po sa kaligtasan, ang tatanggap ng kaligtasan, yaong pong may buhay. Hindi po pwedeng yung mga patay na, tapos ipagpipray, tapos sasabihin natin, ay maaari pa silang maligtas kasi nakapag-offer kami ng petition sa kanila. Wala na po silang pag-asa. There's no hope doon po sa mga taong namatay na. Tama naman po, may katotohanan. Pero po, yung katiyakan na pinanghahawakan ng isang tao dahil siya ay buhay pa, sometimes it fails, mga kapatid. Maging doon sa buhay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, na nampalataya at kung saan ay nakipag-isa sa Kanya, kung hindi po napapanatili, ito po ay nawawala at nasasayang yung kanyang pag-asa. Di lamang po sa buhay na ito, higit sa lahat, doon po sa buhay na ipinangako ng Diyos sa Kanya. So atin pong aralin yung buhay na pag-asa na binabanggit po ni Apostol Pedro.
So basahin po natin yung mga talata. Sige po, sino po ba yung nararito na magbabasa ngayon? Ito po. Unang Pedro sa unang kabanata, talata 3 hanggang 5. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ng isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Okay, thank you po Ate Hana. So ito po sulat ni Apostol Pedro. Ito po ay sinulatan niya yung kanya pong mga tinawag na mga strangers. So doon po sa mga naunang talata 1 hanggang 2, so naroon po yung pinapatungkulan niya. Sino po ba itong mga kanyang sinulatan? Sabi nga po, sinulatan niya yung mga strangers or kanya pong tinatawag silang mga dayuhan, foreigners or pilgrims. Sila po ay mga nakikipamayan lamang sa mundong ito. Bakit po? Taga saan ba sila? Pinaalala niya po sa kanila na sila po ay mga mamamayan sa kalangitan. Bakit? Sila ay naging mamamayan sa kalangitan dahil po sa kanilang pananampalataya, pagtanggap at pakikiisa sa Panginoong Hesukristo. And sila po ay dahil mga strangers of this world, and the world find them strange. Diba? Kailan ba natin nasasabi na strange tong taong to? Kakaiba tong taong to. So, kakaiba daw. Sino pong pinatutungkulan? Yung mga Kristiyano. Bakit sila kakaiba? They have a different views, they have a different standards. Pagdating po sa standard ng mundo, they have different beliefs. So meron po silang ibang paniniwala, meron po silang ibang pag-uugali, meron po silang ibang pananaw sa buhay. Kaya nga, the world find them strange. Tayo po ba nararanasan ba natin yun? Sabi ba ng ibang tao, ito kakaiba to, parang napaka-weirdo nito. So di tayo dapat magtaka mga kapatid, kasi noon pa man ito po ay nagaganap na. So sabi nga po, and dapat po i-appreciate natin yun kapag nakikita nila, nasasabi nila na itong taong to, strange to. Ito man po ay sa school, ito man ay sa trabaho natin, tayo man po ay nasa isang grupo lamang, kapag nakikita po nila na tayo ay kakaiba, matuwa po tayo mga kapatid. Mas matakot po tayo kung wala silang nakikitang pagkakaiba sa atin. Wala tayong ipinagkaiba sa kanila. So kung titingnan natin, bakit ba sila sinulatan po ni Apostol Pedro? Sila po ay nakakaranas ng matinding pag-uusig, matinding persecution. Sila po ay nagdurusa dahil po sa kanilang pananampalataya. Bakit? Sapagkat ginagawa nila yung tama. They voice out for their faith. Sapagkat ginagawa po nila kung ano po yung ninanais ng kanilang Panginoon. Yung iba po sa kanila, bakit sila nagdurusa, bakit sila nahihirapan sa buhay, nililibak po sila. Sila po ay pinagkukutya dahil po dun sa kanilang pananampalataya. So mga kapatid, hindi man natin maranasan sa panahon natin yung extreme di ba? Kapag tayo ay nag-a-attend ng midweek service, ramdam po ba natin yung pinagpipray doon po sa open door kung ano po yung kanilang nararanasan, nanganganib yung kanila pong buhay, nawawalan sila ng trabaho because of their faith. So ito po yung kaganapan, even dito po sa panahon ni Apostol Pedro. At sabi ko nga po, magalak tayo kung tayo po napapansin that we are strange, na tayo ay kakaiba sa kanila, sa mundong ating ginagalawan. Bakit po? It is a great opportunity for us, mga kapatid, to be a witness. To be a witness and at the same time po, makikidigma po ito sa mundong ating ginagalawan. Because we are not one of them.
Dahil tayo po ay mga stranger, tayo po ay mga mamamayan sa kalangitan, at narito po tayo sa ibabaw ng lupa temporarily. So, ano po yung kailangan nila? Doon po sa kanilang dinaranas na pag-uusig, mga pagdurusa, pagtitiis, they need an encouragement. At yun po yung purpose, bakit po sila sinulatan ni Apostol Pedro. And sa atin mga kapatid, hindi man ganun ka-extreme yung ating nararanasan. Makikita po natin mamaya. Hindi naman po para lamang to sa kanila. Yung sulat nito ay para din po sa atin. So atin pong alamin, ano po ba itong pag-asa na binabanggit po dito ni Apostol Pedro? Ano nga po ba yung pag-asang tinataglay ng mga tunay na Kristiyano? Isipin natin mga kapatid, no, bakit kaya meron pang tunay na Kristiyano? So ibig sabihin po, merong mga hindi tunay na Kristiyano. Maaring nag-a-assume lamang sila, they claim that they are Christians, pero sa mata po ng Diyos, di sila Kristiyano. Sabi nga po, hindi importante na tayo yung magsasabi that we are Christians. Sinong magbabalidate po dito mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Diyos. Siya lang yung makakapagsabi na ito ay totoong sa akin. Ito ay hindi totoong sa akin to. So bakit kailangan maging malinaw po sa atin yon? Sapagkat taglay natin yung pag-asa na binabanggit ni Apostol Pedro kung tayo nga po ay mga tunay na Kristiyano. At alam ko naman po na yung bawat isa sa atin dito, we are true Christians. So ano po ba yung pag-asang yon? Una po, ito po yung kaligtasang ganap na ihahayag sa katapusan ng panahon. So ito daw po yung kaligtasan. Yung pag-asa pong binabanggit ni Apostol Pedro, ito po ay tumutukoy sa atin pong kaligtasan. Nasabi nga po, kaligtasang ganap. So yung pananampalataya, yung kaligtasan na meron po tayo ngayon, it is, hindi pa siya ganap. Nasa proseso pa lamang tayo. Yung kaligtasan na ating pong tinanggap individually, tayo po, nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus, tinanggap natin siya sa ating buhay, nire-recognize po natin na yung pagpapakasakit niya sa krus, yung pagtubos niya sa atin, para po sa atin yun, personally. And so we accepted Christ in our lives. And hindi po natitigil doon. Ito po ay nagpapatuloy. Sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus, marami po tayong dapat na matutunan, kaya patuloy po tayong inaaralan. Patuloy po tayong nagpapaturo. Patuloy po tayong nagpapatuwid. Patuloy po tayong hindi tumitigil, mga kapatid, sa salita ng Diyos, na kung saan yun po yung instrumento upang tayo ay mapalago. So ito po ay yung pag-asang tinutukoy, kaligtasan, ganap, na ihahayag sa katapusan ng panahon. Kaya po mahalaga yung mga pag-aaral, mahalaga po yung tayo ay magpalago, mahalaga po na tayo ay magpatatag sa ating pong pananampalataya, sapagkat yung tinutukoy po ditong kaligtasan, ito po ay mahahayag pa lamang sa katapusan ng panahon. So marahil po, sa buhay po natin ito, kung abutan po natin yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, or kung hindi man po, ito po ay ayon sa katapusan ng ating pong mga buhay dito po sa ibabaw ng mundo. So, di ko na po uli babasahin yung mga talatang ito. Sabi nga po, bakit marapat na pasalamatan natin ng Diyos? Sabi dito ni Apostol Pedro, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So bakit kailangan pasalamatan? Bakit kailangan siyang papurihan? Kung marirealize natin mga kapatid sa buhay po natin, yung miracle na nangyari po sa bawat isa sa atin, nagsimula po ito sa ating Diyos. Wala po tayong ginawa, Sabi nga, it all began with God. Yung nasasabi natin na, bakit ba ako kasi naging ganito? Dati po, di ba, nasaan kaya tayo sa mga oras na to? Kung wala po tayo dito. Doon sa dati nating pamumuhay, wow, ang sarap mahiga sa kama, no? Linggo ngayon. Pagod ako Monday to Saturday, pero bakit tayo nandito ngayon? Miracle ba ito mga kapatid? Ay, hindi naman. Siguro sa ilan-ilan lang,
Diba? Ang sarap na magbabad. Kasi nga, ang aga-aga ko gumising, alas 5 pa lang, pag Monday to Saturday, papasok sa work, papasok sa school, gising na ako. Pero sabi nga po, ito po ay gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabing ganun kay Apostol Pedro, buhay po ito sa kanya, nais niyang pasalamatan ang Diyos. Kasi po, as far as God is concerned, mga kapatid, siya po yung pumili sa atin. And as far as Jesus Christ is concerned, siya naman po yung nagligtas. Siya po yung tumubos sa atin para sa ating kaligtasan. And as far as the Spirit is concerned, mga kapatid, ano po ba yung ginawa niya sa atin? Tayo po ay kanyang, sabi nga, yung Diyos Ama, tayo po ay pinili niya. Inihandog ng bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, yung kanyang buhay para po sa atin. And as far as the Spirit is concerned, tayo naman po ay ibinilang niya sa kaharian ng Diyos. Pero katulad po ng matagal na nating naririnig ng paulit-ulit, mga kapatid, ito po ay hindi isang one-time, big-time experience lamang. Na naligtas tayo matapos nating tanggapin yung ating Panginoong Jesus, and then after that, we have all the liberty, yung kalayaan na gawin natin uli kung ano yung gusto nating gawin. Hindi po ganun, mga kapatid. Sabi nga, it is conditional. Yung kaligtasan po na ating tinanggap, hindi po ito masasabi natin na kasi tinanggap na natin, bayad na si Jesus, pinagbayaran na niya yung kasalanan ko, tapos na yun. So pag tinanggap ko siya, ligtas na ako, after that, pwede na akong mamuhay ayon doon sa gusto kong pamumuhay. Hindi po ganun, mga kapatid. Ulitin ko lang po, as far as God is concerned, pinili na tayo. Wala siyang nakitang merito sa bawat isa sa atin. Hindi po yun dahil sa ating mga ginawa. Hindi po dahil nakitaan niya tayo, eto, si Kuya pogi ito, kaya pipiliin ko to. Si ate, ganito to, kaya pipiliin ko to. Hindi po ganun, mga kapatid. And as far as Jesus Christ is concerned, yung kaligtasan, ibinibigay niya po para sa lahat. Kaya nga lang po, kailangan natin siyang tanggapin. Kailangan nating kilalanin kung sino po siya na nag-alay ng kanyang buhay doon po sa krus para po sa bawat isa sa atin. And ano naman po yung participation ng Holy Spirit? Siya po yung nagko-convict sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya po mahalaga yung Word of God. Napakahalaga po nito kasi kung wala pong mga ngaral, walang mapapakinggan na salita ng Diyos, wala pong maghahayag ng mabuting balita na nagpapakilala ko sino po si Kristo, paano po tatanggap yung isang tao upang siya ay maligtas? Kaya nga po, mga kapatid, kung hindi natin na ibubuka yung ating pong mga labi, paano tayo makakapag-share ng pag-asa sa mundo pong ito? Di ba po, sa mundong ating ginagalawan, if those hope that they have fails, ano po nangyayari sa isang tao? Nagbe-breakdown, nai-stress, nadidepress, winawakasan yung kanilang buhay. Mga kapatid, sabi nga, ang kasabihan po, di ba, yung pag-asa ng bayan, sino daw? Sino po? Para kahit kabataan, di sila makapaniwala na sila po yun, ano? Pero po, mga kapatid, sa tingin po natin, sino ba talaga yung pag-asa? Wala pong iba kundi ang ating Diyos. Yung Kristo po natin. Di po sa kabataan. And we have a participation on it, mga kapatid. Kasi yung mundong ating ginagalawan, di po sila aware kung saan dapat mangmula yung pag-asa. Isipin po natin kung saan-saan sila naghahagilap ng mapagkukunan ng pag-asa. In a relationship, sa mga opportunity sa buhay, kung saan-saan pa. And lahat ng ito, mga kapatid, these are temporary hope na maaari pong mawala anytime. And kapag nag-fail yung hope na yon, ano pong nangyayari sa isang tao? So, sabi nga po dito, kailangan pasalamatan yung ating Panginoong Jesus. Ano po ba yung pag-asa na tinutukoy dito? Sabi nga, it is a living hope. Isang buhay na pag-asa. Bakit po buhay na pag-asa? A living hope
it has life in it, and it could give us life. Bakit po buhay? Sapagkat buhay po yung pag-asang ito. Makikita natin mamaya, it never fades, it never dies. Buhay po ito, nakakapagbigay ng buhay sa atin. Kaya nga po, yung mga Kristiyano, sabi nga, lively sila. They are alive. Even po dun sa pagpupuri. Ako lang po, no, yung mga nasa harap dito, yung mga manunugtog natin, yung mga nagpapaawit. Lively po ba yung mga kapatid natin, mga taga-music? Ano po ba yung pag-awit nila? Para bang merong pag-asa o para pong, sabi di ba, ipalakpak ang kamay? Meron ba nagpapalakpak na kamay dito po sa bulsa? Ipalakpak yung kamay, ganon? So sabi nga po, yung pag-asa na meron po tayo dito sa mundo ating ginagalawan, kung tayo po ay tunay na Kristiyano, pinanghahawakan po natin ito. Naalala ko lang po yung isang, sige, mag-segue muna tayo, no? Merong magkasintahan, yung isa po, yung lalaki celebrity, tapos engaged na sila, magpapakasal sila, malapit na. Tapos yung girlfriend niya na non-showbiz, na-find out po na merong malubhang karamdaman. So sabi po ng isang, parang alam ni Sister Dayan tumatawa siya So sabi niya po, ipagpaliban muna natin yung ating kasal para ikaw ay handa, makapag-kondisyon ng iyong katawan. Pero ano po sabi nung babae? Wag. Bigyan mo ako ng pag-asa to go on in this life. So isipin po natin mga kapatid, yung pag-asa ng taon yun, nilulook forward niya lang yung kasal. Para bang yun yung magbibigay sa kanya ng strength, yun yung magpapa-alive sa kanya para, sabi nga, for her to keep going daily. Nilulook forward niya yung kasal. What more tayong mga Kristiyano, mga kapatid? What do we look forward to? Ano ba yung ating pong mga inaasam? Napakarami na po nating alam sa Biblia, mga pag-aaral, kung ano po yung mga nag-aantay sa atin. Pagdating po dun sa kaganapan ng ating pong kaligtasan. So sabi nga po, itong living hope na ito, because it has life, it grows, and becomes greater as time goes on. So yung pag-asa na meron po tayo, dahil ito po ay buhay sa atin, ito po ay dapat na nagpapalago sa atin. Lumalago po yung pag-asang ito, yung pag-asam natin, ito po ay pag-asam natin, doon po sa kung ano man yung nilulook forward natin. Sabi nga po, yung faith, how do we define faith? Ano daw po ba yung pananampalataya? Ito po ay paniniwala natin. Ito po ay pagtitiwala natin na mangyayari yung mga bagay na atin pong inaasahan. Kaya nga po, if this grows and becomes greater and more beautiful, ganun din po sana yung nakikita sa atin individually, being true Christians. Yung hope pong ito, buhay po ito sa atin na ipapamuhay po natin. Di po siya katulad nung hope na meron yung mundong ito na kung saan, sabi nga, as time passes by, ano pong nangyayari? It fades, nawawala, nagpi-fail, hindi pwedeng panghawakan ng mga tao. So, sabi nga po, ito pong pag-asa na ito ng mga Kristiyano, higit po na maluluwalhati paglipas ng mga panahon when it is tested. Kapag ito po ay dumaan sa mga pagsubok, na makikita din po natin mamaya doon po sa mga talata. So, tingnan po natin kung ano po yung larawan ng ating pong pag-asa. Sabi po dito, una, ito po yung pag-asa sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. So yung pag-asang binabanggit po, magkakaroon ng panibagong buhay, at ito po ay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. So natapos na po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. And dahil po doon, it gives us new life. Tayo po ay nagkaroon ng panibagong buhay. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na new birth.
tayo po ay naipanganak na muli dahil po dun sa pinanampalatayanan natin kung ano po yung ginawang pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Jesus. And ito po yung nagbibigay sa atin ng living hope. Papatunay lamang po na ang kaligtasan, ito po ay gift or regalo na mula po sa ating Diyos. And wala pong merito sa bawat isa sa atin. So bakit po dapat makita natin na it is only by grace of God? Dahil po sa dakilang pag-ibig ng Diyos, dahil po sa kagandahang loob ng Diyos, dahil po sa Kanyang mercy, kaya po tayo ay naligtas. So dito po sabi nga, ang kaligtasan pong ito po yung nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Ito po yung nagpabago sa atin mga kapatid. Kaya sabi ko po kanina, it doesn't end there na tinanggap natin yung ating Panginoong Jesus. Nakipag-isa tayo sa Kanya. Tama po, madaling sabihin yung mga bagay na to. Pero paano natin to napoprove, mga kapatid? Paano natin napapatunayan? Napapatunayan po natin ito doon po sa ating araw-araw na pamumuhay. Meron tayong bagong buhay. Ito po yung larawan ng ating pag-asa. Ito po yung picture ng ating hope, ng ating pong kaligtasan na tinutukoy po dito. So our new birth serves as our reason for hope. Yung ating bagong kapanganakan, ito po yung nagsiserve sa atin na magkaroon po tayo ng pag-asa sa ating Diyos. Panghawakan natin yung Kanya pong mga pangako. Ito po yung katiyakan ng ating pong kaligtasan. At pangalawa, ito po ay kayamanang hindi masisira, walang kapintasan, at di kukupas sa langit. Wow, may kayamanan pala tayo, ano po? Di ba, sino po ang nagnanais na yumaman? Parang 3 lang, so ibilang ko po yung sarili ko, pang-4, para ako lang. So dito po ang binabanggit, kayamanang di masisira, walang kapintasan, at hindi kukupas sa langit. So mga kapatid, di naman po masamang yumaman, ano po? Huwag lang po tayong, madala nung yaman. Huwag tayong madaig nung yaman na yon. Kasi iba po yung kasasadlakan natin, di ba? So ano po ba yung binabanggit ditong larawan ng ating pag-asa? Kung natin po ipipicture out yung kayamanan na binabanggit dito, sabi nga, kayamanan to na hindi nasisira. Sabing ganun, di ba, huwag tayo mag-impok ng kayamanan dito po sa lupa sapagkat merong kalawang, merong tanga na sumisira ng mga to. Pero dito sabing ganun, kayamanan siyang hindi masisira. So, napakaganda pala ng kayamanan na to. Isipin po natin yung hope na ating pong dapat na panghawakan, yung kaligtasan na dapat nating panghawakan, na madalas nakakalungkot, or paminsan, wag naman natin sabihin madalas, baka naman, sige po, wag na natin ituloy. Sabi nga, na isasantabi natin, na ipagpapalit natin, ikinokompromise natin, nang dahil lang po dun sa mga temporary pleasures, temporary hope na ibinibigay ng mundo ating ginagalawan. Pero kung palalawakin po natin yung ating pong isipan, mga kapatid, sabi nga, yung kayamanan na ito, di po siya nasisira, walang kapintasan, hindi po siya kukupas. Isipin po natin kung anong klaseng kayamanan yung ipinapangako sa atin ng ating Diyos. Sabi nga po, yung kayamanan na ito, it is death-proof. It is sin-proof. Ano pa po? It is age-proof. So, parang unlimited, walang kamatayan, hindi masisira. And it is protected by our God. It is secured, mga kapatid. Kahit hindi po natin ibangko, yung kayamanan na to, kasi naroon na siya sa bangko, naka-safe keep ng ating Panginoon, ng ating Diyos. So kung ipipicture out natin, mga kapatid, yung kayamanan, yung kaligtasan na meron tayo, that it is a treasure for us to keep. Hindi po yung konting ganito lang, parang gusto na natin mag-give up. Parang parang konting blink lang ng ilaw. Parang gusto na natin umuwi, mga kapatid,
So mga kapatid, yung kayamanan na ito, masasabi nga po natin, it is a treasure. Paano po ba pinahalagahan? Sabi po, mababasa natin sa Bible, yung isang tao, meron siyang nakitang isang lupa na doon niya nahukay yung kayamanan na yon. At sabi nga po, ipinagbili niya yung lahat ng kanyang ari-arian, binili niya yung kakaperanggot na lupa na yon. At doon niya natagpuan yung kayamanan. So mga kapatid, let us treasure the hope that we have. Let us treasure the salvation that we have. Huwag po natin sayangin yung kaligtasan na meron po tayo. Huwag natin sayangin yung pag-asa na meron po tayo. Kasi makikita po natin, para saan ba yun? Dito para sa ating Diyos, mga kapatid, no? Para po ito sa atin, for our benefit. And pangatlo po, okay, so dahil wala pa po yung ating pong PowerPoint, so ito po ay mahahayag pa lamang ng lubos sa katapusan ng panahon. So yung kayamanan na yun na tinutukoy, yung kaligtasan, yung ating pong pag-asa, mahahayag pa lamang ito sa katapusan ng panahon. So hindi pa po yung tayo bilang mga mananampalataya, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngunit yung completion po ng ating kaligtasan, ito po ay mangyayari pa lamang or magaganap pa lamang, yung kaganapan pong ito, yung completion, pagdating po ng ating tagapagligtas. Sumahayag pa lamang ng lubos sa katapusan ng panahon. At marami na tayong mga pag-aaral na ginawa, bago pa ito mahayag. Sabi nga po doon, naalala niyo pa po yung mga turo patungkol dun sa 7 trumpets, sa 7 bowls. Naalala niyo pa po yung mga ganun, mga kapatid? So, isipin natin, paano tayo makakarating doon kung wala tayong hope? Kung wala tayong pag-asa na pinanghahawakan? Paano natin mapapanatili yung ating pong kalakasan, yung ating pong katatagan pagdating ng mga binabanggit po doon sa 7 trumpets, 7 bowls, sa 7... Meron pang isa, di ba? ako tuloy yung ayun, sa 7 seals. Isipin po natin, mga kapatid, paano na tayo magtatagumpay pagdating po ng mga panahon na yaon? So yung binabanggit po dito na larawan po ng ating pag-asa, it gives us an assurance of heaven. Ito po yung nagbibigay sa atin ng katiyakan ng realidad patungkol po sa kalangitan na ipinapangako ng Diyos sa atin. So tayo po, napakaraming pag-aaral, yung original na plano ng Diyos kung paano pong inihahayag sa atin, magkakaroon po ng new heaven and new earth, at tayo po ay nagnanais na mapabilang doon, na makasama doon. At hindi lang po dapat tayo, dapat yung pag-asa na meron po tayo, ito po ay maibahagi din natin sa iba. So hindi lang po para sa atin. So yung assurance of heaven, it is a great help to us, mga kapatid. Ito po ay malaking tulong sa atin. Kaya nga po, kung yung pagdurusa ngayon na ating nararanasan, yung mga konting pagtitiis na atin pong mga ginagawa, hindi po ito nasasayang, mga kapatid. Ito po ay nagiging isang pagpapala sa bawat isa sa atin dahil buhay po yung pag-asa na meron po tayo. Dahil sabi pong ganun, ano naman po yung dulot ng pag-asa? Okay po, pabasa po natin. Verse 8, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Thank you, Ate Hana. So sabi nga po, yung pag-asa na ito po ay may bunga sa atin, ito po ay may idinudulot po sa atin. Sabi doon, hindi pa natin nakita kailanman yung ating Panginoong Hesus, ngunit siya po ay inibig na natin. Dahil po doon sa pananampalataya na meron tayo, dahil po doon sa kaligtasan na ating tinanggap, dahil po doon sa pag-asa na ating pong pinanghahawakan. So ito po yung dulot ng pag-asa sa atin. Una po, pag-ibig sa Panginoong Hesus. Nasabi nga doon sa mga talata, bagamat di natin siya nakita, ngunit siya po ay ating iniibig.
Sabi nga po, yung mga tao sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, nakasama nila yung Panginoon, pero masasabi natin na hindi po sa hindi po doon sa huhusgahan natin yung mga naunang mga alagad, Pero nagkaroon po sila ng doubt, 'di ba? Kung sino po ba, kung siya ba yung tunay na Mesiyas na isinugo. So napakarami pa po ng mga pag-aalinlangan sa kanila. And sa atin po, sa panahon natin ngayon, yung panibagong buhay na atin pong tinanggap, ito po yung nagbibigay sa atin, nagdudulot sa atin para mahalin natin yung ating Panginoong Hesus. The more na nakikilala po natin siya, hindi po nag-i-end lang dun sa, iibigin ko siya kasi siya yung nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Siya yung tumubos sa akin, sa aking mga kasalanan. Di lang po nag-i-end dun. Maiksi lang yun, mga kapatid. The more na nakikilala natin yung ating Panginoon, and makikita natin mamaya sa mga saan natin lubos na nakikilala yung mga katangian ng ating Diyos. Makikita po natin doon sa mga talata 6 hanggang 7, when we are under trials. So the more na iniibig natin siya, dahil doon sa lubos nating nakikilala kung sino po yung ating Panginoong Jesus. Yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon, di po siya batay sa pisikal, kasi hindi naman po nga natin siya nakikita. Ito, iniibig po natin siya based dun sa pagpapakilala ng Word of God sa atin. Paano ba ipinapakilala ng Biblia sa atin, yung ating pong Diyos? Paano ba ipinapakilala sa atin, yung ating Panginoong Jesus? Di ba marami pong pag-aaral, even sa Old Testament, siya po yung pangalawang Yahweh, ano po ba yung ginagawa niya sa atin? Sa ganung pamamaraan, mga kapatid, iibigin natin yung ating Panginoong Jesus. Yung pag-ibig po ng Diyos, ito po ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At yung ating pong pag-ibig sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus, ito po ay pagbabalik lamang natin. Sapagkat sabi nga, nauna na naipadama sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Then pangalawa, ito po ay pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, yung pag-asang ito, nagdudulot po ito ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Na ito po yung basis ng ating pong kaligtasan, yung pananampalataya natin sa Kanya. So, we must live by faith and we must live not by sight. Ito po yung madalas nating mapakinggan. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, hindi po dun sa mga bagay na ating nakikita. Sapagkat sabi nga po, yung pananampalataya, naniniwala tayo dun sa mga bagay, bagamat hindi natin nakikita. So naroon po yung pagbanggit na yung pananampalataya, ito po ay nangangahulugan that we surrender our lives to God. Nagsuko po tayo ng ating buhay, ng ating pong lahat sa ating pong Diyos. So, yung pagsunod pong yun, yung pagsuko natin sa Kanya, despite po kung ano man yung mga circumstances, ano man po yung mga consequences ng ating pong pagsusuko ng ating buhay sa Kanya. Sa totoo lang po mga kapatid, marami na ba kayong naisakripisyo po because of your faith? Ang dahil sa inyong pananampalataya? Wala naman. Sa mga estudyante, wag naman sabihin, sinasakripisyo ko na nga po ate yung pag-aaral ko. Baka naman sa bahay lang yun. Nagpaalam na pupunta sa church, pero iba naman pala yung napuntahan, Ibang sakripisyo yun, mga kapatid. So, hindi natin maiba-validate yun, Hindi siya maika-count doon sa points natin pagdating po sa kalangitan. So, ibang pagpapaalam yung ginagawa, So, yung pananampalataya po at pag-ibig, ito po ay magkasama na tumutulong upang mapalakas po natin yung ating pong pag-asa. Kung babalikan natin yung mga great heroes of faith, yung kanila pong pananampalataya, yung kanila pong higit na pagmamahal sa ating Diyos, yun po yung nagbibigay sa kanila ng pag-asa. That's why kaya po nilang tayuan yung kanilang pananampalataya sa harap ng mga higante, sa harap ng, sabi nga po, sa harap ng mga aral na tao, kahit hindi sila aral, sa harap ng mga taong umuusig sa kanila.
So mahalaga po yung pananampalataya. Paano tayo magpapalago ng ating pananampalataya? Sa mga panahon po ng pagsubok at meron tayong tiisin. Paano natin pinapalago yung ating pong pananampalataya? Ito po ay hindi hiwalay sa salita ng Diyos. Kaya patuloy nating babalikan mga kapatid, diba? Sasabihin natin, siguro kakaroon po ng tanong, lalo pa yung mga bata-bata pa, bakit ba walang kamatayan yung pag-aaral ng salita ng Diyos? Na-born again na ako, nagpabaptize na ako, bakit aral pa ng aral ng salita ng Diyos? Mga kapatid, ang tanong din, ikaw ba, bakit araw-araw ka kumakain? Di ka ba nagtatanong? Kinu-question natin, bakit walang kamatayan yung pag-aaral ng salita ng Diyos? Ikaw kapatid, bakit walang kamatayan yung pagkain mo? Araw-araw. Di lang araw-araw, no? Ilang meals in a day? Mga kapatid, spiritual food po natin. Yung Word of God. Di tayo lalago. Sige nga po, kung hindi tayo kakain, di naman tayo nagpa-fasting, di tayo kakain, basta lang masabing ano, do you think na lulusog po kayo? Hindi, di ba po? So paano din lulusog yung ating pong espiritu? Paano tayo lalago sa ating pananampalataya? Mahalaga po ito mga kapatid, sapagkat nakabase dito yung ating pong pag-asa. Kaya kung saan-saan tayo naghahanap ng pag-asa sa buhay na ito, dahil mahina po yung ating pananampalataya. Di natin napapalakas, hindi natin pinapalago, di natin pinapatatag yung ating pananampalataya. And pangatlo, sabi nga, ito din po ay nagdudulot ng nag-uumapaw na kagalakan. So ito po ay nagpapatungkol dun sa, bagamat meron tayong mga pagsubok, ito po kasi ay nandun po sa talata 8, so nauna po dun binanggit yung mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga Kristiyano. So sabi nga, bagamat meron tayong mga nararanasan na mga pagsubok, meron po ba? Lahat ba tayo nakakaranas po ng pagsubok? Okay. Iba-iba lamang po yung anyo, iba-iba po yung uri ng pagsubok. Pero lahat ito po ay pagsubok. Pero bakit sa kabila po nun, bakit mayroong nag-uumapaw na kagalakan sa ating pong mga puso? Dahil po, pinanghahawakan natin yung pag-asa. Yung kaligtasan na meron tayo. Alam po natin, ano man yung mga pagsubok na dito, temporary lang. Lilipas lamang to. It is seasonal. Hindi po mananatili. Hindi po forever yung pagsubok na ito. So naroon po yung kagalakan. At sabi nga po, inner po ito na nararanasan. Kasi alam ko naman po, wala namang natutuwa na siya po ay may pagsubok na pinagdadaanan. Mararanasan po yung kagalakan. Iba po kasi yung tuwa, iba po yung kagalakan. Yung kagalakan, it is inner, yung joy na yon, and matatagpuan lamang po natin yun sa ating pakikipag-isa, sa ating pakikipagrelasyon, sa ating pong pakikipagniig sa ating Panginoong Jesus. And panghuli po, ito po ay bungang kaligtasan. So ito po yung pinapatungkulan dito. Yung kaligtasan na ito na ating pong hinihintay, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ito po ay isang bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa atin. Mula pa po sa kanyang paglikha, tungo po doon sa walang hanggan. So kung titingnan natin mga kapatid, sabi nga, yung larawan ng pag-asa at yung naidudulot ng pag-asa sa atin nga pong mga buhay, ito po ay malaking bagay na marapat nating panghawakan, na sa gayon po hindi tayo mailigaw ng mga temporary na hope na ibinibigay ng mundong meron po tayo. Then pangalawa po, ano nga po ba yung pag-asang tinataglay ng mga tunay na Kristiyano? Ito po yung kaligtasang nakalaan sa mga nakikipag-isa sa Panginoon. So, kaligtasan na inilalaan para doon po sa mga nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Katulad po nung nabanggit ko kanina, madali naman po sabihin na nakipag-isa ako sa ating Panginoong Jesus. Madali lamang po ang kinin ng isang tao na siya po ay ligtas. Madali lamang po yung sabihin. Ano po? Ngunit ang katibayan po nito ay kung makikita sa buhay niya yung kaligtasan na kanyang tinanggap, kung
ipinapamuhay po niya yung isang buhay na tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Hindi po ito maaaring paghiwalayin, mga kapatid. Yung pagkiklaim lamang, kaisa na ako ng Panginoong Jesus. Ako ay isang taong ligtas. Kung puro sinasabi lamang po at wala po ito sa kanyang buhay, hindi ito makikita sa kanya. So yung pakikiisa po sa kanyang mga pagtitiis, no, siya po ay narito sa ibabaw ng lupa, yun po yung magdidetermine. Kasi wala naman pong tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus na ang gusto lamang po ay dun sa mga panahon lamang na seasonal lang din, yung pagiging Kristiyano, ay dahil bare month na gusto kong lumapit sa Diyos. Tapos pag January na kasi tapos na yung bare, wala na naman. Tapos meron pang Semana Santa kasi nagpapaalala na ang Diyos yung nagbayad sa aking mga kasalanan. Ilang beses po yung Semana Santa sa loob ng isang taon? Sa tunay na Kristiyano, mga kapatid, actually araw-araw po Semana Santa. Kung talagang nagtitiis tayo para sa kapurihan ng ating Diyos. Kung talaga pong di bali nang nagdurusa yung ating kalooban to glorify our God. Di lamang po siya once a year. Kaya nga lang po nakakalungkot, merong mga ganun. And they claim that they are Christians. And they claim na nakipag-isa sila sa ating Panginoong Jesus. Ngunit sa mga panahon na mag-aaral, magtuturuan, may pagdidisiplina, nawawala. Bakit? Mahirap. Di po madali, mga kapatid, yung mga tiisin, yung mga pagsasakripisyo, yung mga kailangan batahin. Kasi ganun po yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. Pero sabi nga po, nakalaan po ito doon sa mga nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Hindi po doon sa mga nais lang makiisa kapag masaya lang. Nais lang makipag-isa, doon lamang po sa kapag gusto niya. Nasa kondisyon ako eh. Ay, wala ako sa kondisyon ngayon, hindi ako pupunta sa church. Di po ganun, mga kapatid. Yung tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus, sinumpaan niya po yung kanyang pakikipag-isa habang siya ay nabubuhay, habang siya ay may lakas, habang siya po ay may hininga. Di po ito yung nagpapabago-bago. Masasabi natin, mga kapatid, nakakaramdam po ng kapaguran, nakakaramdam po ng panghihina, but it doesn't end there. Di po doon nagtatapos, na dahil doon, iiwan na natin yung ating Panginoon. Susulpot na lang tayo kung kailan natin gustong sumulpot. Hindi po ganun, yung tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. So sabi nga po, ito yung kaligtasang nakalaan sa mga nakipag-isa sa Kanya. Okay po, pabasa uli natin. Sa verse 10, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral na magandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa kanila mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Okay, thank you po, Ate Hana. So dito po, sabi nga, yung binabanggit ng apostol ay patungkol po dun sa kaligtasan. So sabi nga, ito ay masusing siniyasat at sinuri ng mga propeta. So atin pong banghayin kung ano po yung binabanggit dito. Ito po yung hiwaga ng mabuting balita. At ano po yung nakapaloob dito sa hiwagang ito? Sabi nga, ito po ay sinuri at siniyasat ng mga propeta at sila ay nagpahayag tungkol dito.
So yung hiwaga ng mabuting balita, bakit kailangan nating balikan yung magandang balita? Kailangan po nating balikan sapagkat dito po nakabase yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan. Dahil po sa ating nalaman, napakinggan na magandang balita na ating pong tinanggap, tayo po ay nagdesisyon sa ating pong mga buhay. So dito po, sabi nga, hindi po basta-basta, may basis po yung ating pananampalataya. Sapagkat ito po ay sinuri at siniyasat ng mga propeta at nagpahayag po sila tungkol dito, tungkol po sa magandang balita. So isipin po natin, kung babalikan natin yung mga propeta, yung Old Testament po, wala pa noon yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ngunit ito po ay naipahayag na nila. Yung mga propeta, alam nila na merong darating na Mesiyas, ito po yung kanyang gagawin. Pero meron pong hiwaga, meron pong nakatagong lihim. Sapagkat hindi po nila alam yung church age na magkakaroon po ng tatawaging iglesia. At yun po ay sa panahon na natin ngayon. Yun po ay nanatiling lihim sa kanila. Sabi nga, isinulat ng mga propeta sa Lumang Tipan, yung tungkol po sa kaligtasan na ito, at pinag-aralan nilang mabuti kung ano po yung ipinahayag sa kanila ng Diyos. So ipinahayag, merong darating na Mesiyas na ganito, na ito yung tutubos. Akala po nila, tutubos lang doon po sa kinalalagyan, kasi sabi nga sila po ay naalipit. So they are looking forward doon sa, yung inaasam po nila nung panahon na yon ay merong hari na mala David, na magliligtas sa bayang Israel. Pero beyond that, mga kapatid, yung tinutukoy ng ating Diyos, yung kanya pong plano na inilihim. At kung titingnan natin, tayo po sa panahon natin ngayon, naroon tayo sa church age, so masasabi natin na nag-benefit tayo doon. Sa panahon natin ngayon. Ipinahayag noon, hindi po nila naranasan, pero ano po yung kahanga-hanga? Sa kabila na hindi nila lubos na mararanasan, yung pagliligtas na yon ng Panginoong Jesus, ito po ay binabanggit pa lamang. Mangyayari pa lamang, naging tapat po sila sa kanilang ginagawa. Para bang sa atin po sa panahon ngayon, ay, di ako magbe-benefit dito, isasantabi ko to. Di ba? Parang pag walang pakinabang sa atin, di natin naiisip, para saan yung pakinabang kapag ginawa yung ganitong bagay. Kasi sabi po dito, yung kanilang mga ipinahayag ay para sa ating mga Kristiyano. Para sa atin, sa panahon po natin ngayon. Tayo po yung nag-benefit ng mga pagpapahayag na yun. So sabi nga po, nagtatanong pa rin sila tungkol dun sa kaharian, di ba? Matapos pong mamatay yung ating Panginoong Jesus, doon sa Acts 1, pagkatapos sabi nila, ano na po ngayon? Itatatag mo na po ba yung kaharian mo dito po sa lupa? Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Para ba sinabing, ay, huwag niyo pakikialaman yung kaharian na yun. Ito yung dapat yung gawin. Yung ipagkakalob ko sa inyo yung pangakong espiritu, ano yung gagawin? Sila po ay magiging mga saksi saan? Sa Judea, sa ganito, sa iba't ibang dako. So yun po yung itinagubilin sa kanila. So kung titingnan natin mga kapatid, ito po ay hindi nahayag, ngunit ipinaunawa ng Diyos doon po sa mga propeta na sila po ay naglilingkod para po sa susunod na henerasyon. So sa atin din mga kapatid, sa panahon natin ngayon, para saan ba tayo naglilingkod? Para po ba sa sarili lang natin? Para po ba kay pastor? Para po saan yung ating pong mga ginagawang paglilingkod? Sila naglingkod po sila para po sa atin. Para ang makinabang po ay para sa atin. Tayong mga Kristiyano. Tayo po yung present age ngayon. So between doon po sa pagdurusa ng ating Panginoong Jesus at po sa kanyang pagbabalik, ito po yung pagdating ng panahon ng iglesia. Yung sa panahon po natin ngayon. At yung katotohanan po tungkol sa iglesia, ito po ay isang nakatagong misteryo sa panahon ng Lumang Tipan.
Katulad po ng binanggit ko, sabi ko po, yung Old Testament believers, they look ahead by faith. At nakita po nila, natanaw lamang po nila yung mangyayari sa ating Panginoong Hesus. So sa panahon natin ngayon, tapos na lahat yung ginawang yon. Sa kanila, ano po ba yung pinanghahawakan nila? Buo na po ba yung Biblia sa panahon po nila? Di pa po, di ba? Kulang-kulang pa yung Biblia. Pero hindi po dahilan. Sapat na po yun sa panahon nila. Kung paano po silang maglilingkod, kung paano po silang magpapahayag, kung paano silang susunod sa kalooban ng Diyos. Sa atin mga kapatid, kompleto po yung Biblia. May kulang po ba sa Bible po natin? Wala. So ibig sabihin po, kompleto yung Biblia, nakatala na doon lahat, ano po yung kulang? Ano po yung kulang? Unang-una, binibit-bit pa ba yung Bible? Dinadala pa ba? Baka naman po, nangingintab na doon sa bahay, no? Kasi nasa isang sulok lang. Hindi rin nabubuklat. Dahil po nasa cellphone lang yung Biblia. You know mga kapatid, napakalaki po ng temptation kapag yung Bible natin nasa cellphone, di ba? Tapos hindi naman tayo nag-o-off ng notifications. Maya-maya po merong mga pumapasok, tapos natabunan na yung Biblia. Di ba? So isipin po natin mga kapatid, kung sa kanila, gaano ba kahalaga yun? Sa kanila po, ganun lang yung kanilang nalalaman, ganun lang yung ipinaunawa sa kanila ng Diyos. But they serve the Lord with all their heart. Naglingkod sila ng may katapatan sa Diyos. So sa atin ngayon mga kapatid, wala po tayong maidadahilan sa ating Diyos. Pagdating sa paglilingkod, pagdating sa pagmamatapat sa Kanya, pagdating po sa ating pagsunod sa Kanya. And sabi po dito, maging mga anghel ay nasabik na maunawaan yung pagliligtas na ito ng Diyos. So yung mga anghel, maging sila po, no, sila po ay mga nilikhang makalangit. Ngunit maging sa kanila, na natiling lihim, na natili pong hiwaga yung patungkol po sa iglesia. Yung patungkol dun sa gagawing pagliligtas ng Diyos para po sa lahat. Di ba, hindi po, regardless kung anong lahi, regardless kung anong kulay, regardless kung ano yung lingwahe ng isang tao. So it is open for all. Yung kaligtasan na yon na binabanggit. So ito po ay hindi alam maging ng mga anghel. Kaya nasasabik po sila na maunawaan yung pagliligtas na ito ng Diyos. So di po natin alam kung sa anong kadahilanan, ayaw po nating magbigay ng opinion na o koro-koro, ano po. Pero doon po sa ating mga pag-aaral sa mga nauna pa, marahil meron po tayong idea bakit inililihim ng Diyos yung mga bagay na ito. So isipin po natin kung gaano tayo kapalad sa panahon natin ngayon. May mga naunang naglingkod, naging tapat sila para sa atin. And mapalad po tayo sa panahon natin ngayon, na sabi nga, nasa panahon tayo ng church age, nasa panahon tayo ng nariyan yung iglesia, kung saan makikita natin yung pagpapala, yung kagandahang loob. Hindi po nagkukulang yung Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sabi nga, sapat yung kanya pong biyaya, sapat po yung mga ibinibigay niya sa atin na karunungan, kung paano siyang nagpapakilala sa atin. Dawa po mga kapatid, hindi po dahilan yung mga bagay na nasa mundo para ma-distract po tayo. Makita nawa po natin yung katapatan. Sabi nga, yung hiwagang ito na magandang balita, nireveal lang po sa panahon natin ngayon. And kung iisipin natin mga kapatid, halimbawa yung isang sikreto ng isang tao, tapos sa'yo lang inireveal, ano po yung sa tingin natin na
It is an honor for us na tayo, sa atin ipahayag yung hiwagang ito, yung lihim na ito. Diba? Sabi nga, wala naman tayong ginawa. Ang Diyos yung lahat na gumawa para po sa mga ito. Then, pabasa po ulit natin yung talata 21 to 23. Sa verse 21, dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng panganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Okay, thank you, Ate Hana. So sabi niya po dito, dahil sa ating Panginoong Jesus, pinapaulit-ulit lamang po ng apostol, sabi nga, sumampalataya kayo sa Diyos, sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. So dito po, meron tayong makikita kung ano ba yung naidulot dahil sa ating Panginoong Jesus, dahil po sa Kanyang ginawa. Una, tayo ay isinilang na muli sa pamamagitan ng buhay at hindi nagbabagong salita ng Diyos. So, dahil sa ating Panginoong Jesus, tayo daw po ay naisilang na muli. Naalala pa po natin yung conversation po ni Nicodemo at ng ating Panginoong Jesus sa John 3. Okay, di ba? Sabi nga doon, nagtatanong po siya kung paanong, nagtataka si Nicodemo, sa sagot ng Panginoong Jesus, dahil sabing ganun, kailangan na isilang na muli. So, alam naman po natin, yung pagkakaiba nung physical birth tsaka yung spiritual birth. So, hindi po kailangan na mag-undergo tayo dun sa physical birth. Hindi po yun yung ating kailangan yun. Tinutukoy po dito na pagkasilang na muli, ito po ay spiritual birth na meron po tayo. So yung tanging paraan po upang mapabilang yung isang tao sa pamilya ng Diyos, kailangan po na siya ay maisilang na muli. Yun po yung ninanais ni Nicodemo, pero sabi nga po, pagpapaliwanag sa kanya ng Panginoon, kailangan na siya po ay ma-born again. Kailangan po na maisilang siyang muli sa pamilya ng Diyos through faith sa ating Panginoong Jesus. And katulad po ng sinabi ko, hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya, mag-i-end doon, tapos na. Hindi po. Kailangan po, makipag-isa tayo, maipamuhay natin yung bagong buhay na dulot ng kaligtasan, na dulot po ng pagkasilang na muli sa atin. So kung paano pong merong, di ba, yung ipinapanganak na sanggol, ilan po ba yung magulang? Isa lang? Ilan ba yung magulang ng sanggol? Dalawa. Although isa lang yung nanganganak, di ba? Alam nga naman po sabay ng mga anak. Pero syempre po, paano magkukonceive ng bata kung isa lang? Di ba? Dalawa po yung magulang ng sanggol. At sabi niya, kung paano pong dalawa yung magulang ng sanggol, tayo po, meron din tayong dalawang magulang sa ating spiritual na kapanganakan. Nabanggit po dito, di ba, yung hindi nagbabagong salita ng Diyos. Yung role po ng salita ng Diyos. Kasi sino ba, linawin po natin, no? Sabi nga, yung spiritual na kapanganakan natin, meron din tayong dalawang magulang. Ito po yung salita ng Diyos at yung espiritu ng Diyos. So yung salita ng Diyos, ito po yung, kapag napakinggan natin yung salita ng Diyos, ito po yung umuusig sa ating mga budhi para tayo ay magdesisyon na tanggapin yung ating Panginoon sa ating pong mga buhay. At kasunod na po nun, meron tayong mga marapat na gawin. Diba? So dito po, yung kaligtasan, ito po ay natatanggap natin sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya. At wala naman tayong pananampalatayanan kung hindi po dahil dun sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. And sabi pa po, nang dahil sa Panginoong Jesus, tayo ngayon ay nananampalataya at umaasa sa Diyos. Nang dahil po sa ating Panginoong Jesus.
Nang dahil sa Kanya, sa ginawa po niya, pinanampalatayanan natin ito at tayo po ay umaasa sa Kanya. Kaya po sa mga Kristiyano, sa mga tunay na Kristiyano. Kasi sabi nga po doon, di ba, sino ba yung makakaranas ng pag-asang ito? Sa mga tunay pong Kristiyano, wala po silang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Hindi po yung mga, I hope makakuha ako ng mataas na grado. Tapos hindi naman nag-aaral. Grabe yung tawa ni Dorothy, Di ba? I hope na ganito, magkaroon ako ng magandang buhay. Pero po kung hindi ka naman kumikilos at gumagawa para doon, mali po yung hope. Mali po yung pag-asang yun. Sa atin po mga kapatid, kung ninanais din natin na we really hope na lumago tayo sa ating pong pananampalataya, I hope na lubos kong makilala ang ating Panginoong Jesus. Di lang din to mga kapatid basta sinasabi. We work for it. Kaya po may mga panawagan sa School of Workers, may mga discipleship, tapos nawawala yung kapatid. Hindi po muna ako pupunta, ganito po, maraming pagdadahilan. Di po ganun mga kapatid. Kung nasa Diyos yung ating pag-asa, sabi nga po, alive tayo, we are lively, dun po sa anuman po yung dumating sa atin, di ba? Whether it is a challenge, kung ito man po ay para sa ikalalago ng bawat isa sa atin, para sa atin pong ikakatatag, we should take that mga kapatid. And sabi po, nang dahil sa Panginoong Jesus, kaya natin bilang magkakapatid na ibigin ang isa't isa ng maalab at taos sa puso. Sige po, tingnan po natin yung ating mga katabi. Ay kung asawa po, talagang iniibig yan. Di ba? Alam nga naman pong hindi. Ano po, Kuya Edgar? Okay. Pero paano naman po yung lagpas doon sa katabi? Iniibig po ba natin sila ng maalab at taos sa puso? Okay po. Di ba mga kapatid, sabi nga, because of our individual differences, minsan po may mga hindi pagkakaunawaan, nang dahil po doon, isipin po natin yung mundo ating ginagalawan, yung mga napapanood natin, or kahit na lang sa makapitbahay natin minsan, sino-sino ba yung mga hindi magkaunawaan, di magkakasundo. Pamilya, dahil sa kanilang pagkakaiba-iba, dahil sa iba-iba yung kanilang ginugusto, pero po tayo, pinagbubuklod tayo ng Diyos sa iisang bakuran, diba? Sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, bilang magkakapatid, nagagawa po nating ibigin yung isa't isa. Sa kabila na iba yung kanyang gusto, sa kabila na di naman kaibig-ibig yung ating kapatid. Kasi isipin po natin, yung Diyos nagtsatsaga sa taong ito. Tayo pa kaya yung hindi po magtsaga? Tayo din naman ay pinagtsagaan ng ating Diyos. Diba? Araw-araw po, napaka-patient ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. At marapat lamang po na ganun din yung ating maipadama sa ating pong kapwa. At sabi nga po, ito ay gawin natin ng taos sa ating pong mga puso. Hindi yung nag-a-after lang ako na magkaroon ako ng... Para sa bata po, no? Para matatakan ng star. Mga kapatid, din natin pwedeng dayain yung ating Diyos. Alam niya po kung ano yung laman ng ating pong mga puso. Kung totoo yung ating ginagawa, kung ito'y pakitang tao lang, kung tayo ay nagkukunwari lamang. Okay, so dahil po sa ating Panginoong Jesus, marami po tayong benefit na tinamasa. So dito po, ito po yung ikinubling pagliligtas ng Diyos na binanggit naman po ni Apostol Pablo. Sige po, basa po Ate Hana. Unang Korinto, chapter 2, verses 6 to 8. Sa mga matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una.
na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa ng karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Thank you, Ate Hana. So ito po yung pagbanggit din doon sa hiwaga nga, yung ikinubli na pagliligtas ng Diyos. At sino po ba yung inaaralan po dito? Sabi nga, sila po yung mga matatag na sa buhay espiritual. At hindi po sila yung mga iwiwin pa lamang, kasi ang sinulatan po dito, sila po ay mga mananampalataya. At yung mga taga-Korinto, sila po ay saganan na doon po sa iba't ibang mga espiritual na kaloob. So sila po yung pinagpapaalalahanan na patungkol po dito sa karunungan na ikinubli ng pagliligtas ng Diyos. Sabi nga, nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito. So yung karunungan po na ito ng Diyos, na sa Kanya pong karunungan, ikinubli po niya yung pagliligtas na yon sa matagal na panahon. At yung karunungan na ito na nagmumula po sa Diyos, sabi nga, walang katumbas na karunungan dito po sa ibabaw ng mundo na ating pong ginagalawan. Magkaiba po siya. So hindi natin siya dapat na questionin pagdating doon sa bakit niya inilihim, bakit ikinubli sa matagal na panahon. Wala po tayo dapat na pagko-question doon sa ating Diyos. So ito po yung mga katotohanan dito po sa karunungan na ito, na sabi nga, ito po ay tinawag na ikinubli or inilihim, sapagkat ito po ay isang hiwaga, isa pong katotohanan na ikinubli sa nakalipas na mga panahon. Ngunit sa panahon po natin ngayon ay inihayag sa bawat isa sa atin. At isipin po natin na yung karunungan na yon ay ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, hindi na po niya ikinubli. Hindi na siya nanatiling secret lamang. Ano po? And dito po, yung karunungan na ito po ay nagbubunga ng kaluwalhatian doon po sa bayan ng Diyos. Sapagkat, sabi nga po, yung ginagawa ng Diyos, simula po doon sa planning, di ba? Sa kanyang mga pagpaplano noon pa man, sa paglikha, di ba? Yung execution, yung kanya pong pagkilos, yung kanya pong pagsasagawa, kung sino yung mga tao na kanyang hinihirang, na kanya pong pinipili para maipaganap kung ano po yung kanyang layunin. Yung kanya pong mga ginagawa na yun, ito po ay nagkakaroon ng katagumpayan. At ito po ay isang asamin para po sa bawat isa sa atin na balang araw po, yung lahat na ito na kanyang ginagawa para sa kanyang kalwalhatian, tayo din po ay makakabahagi doon po sa kalwalhatian na yun. Pagdating nung araw ng muling pagparito ng ating Panginoon, na sabi nga, i-glorify po siya, and asamin din natin na maranasan po kasama niya yung kalwalhatian na yun. So dito po yung ikinubling pagliligtas na ito na binabanggit, ito naman po yung pagpapatotoo ni Apostol Pablo. Di lamang po si Apostol Pedro yung nagpapahayag patungkol po dun sa ikinubli na pagliligtas ng Diyos. Okay? So, ano nga po? Pangatlo po, ano nga po ba yung pag-asang tinataglay ng mga tunay na Kristiyano? Ito po yung kaligtasang nasusubok sa kasalukuyang buhay dito sa daigdig. So meron pong pagsubok, mga kapatid, kahit naman po sa school, di ba? Merong pagsusulit. Para saan yung pagsusulit na yon? Para saan yung exam? Ay, trip lang ni teacher. Ha? Para saan yung pag-i-exam? Bakit merong mga pag-i-exam? Merong entrance test na tinatawag, di ba? Nag-aaral pa kaya itong mga estudyante kong ito, di ba? May natutunan kaya ito? So di ba, sa atin din po mga Kristiyano, sabi nga, kaligtasang nasusubok sa kasalukuyang buhay dito sa daigdig. So bakit kaya nagpapadala ng pagsubok? Bakit tayo merong mga pagsubok, mga kapatid? So, iba-iba po yung dahilan. Iba-iba po yung
needs natin na minsan hindi natin alam, pero nami-meet yung needs natin yun sa buhay dahil po sa pagsubok na ibinigay sa atin ng Diyos. So dapat po nating isaisip na yung lahat ng ginagawa ng Diyos, ito po ay paghahanda para po dun sa future, dun po sa panghinaharap na mga kalalagayan natin kasama po ang ating Panginoon. Kasama po natin yung ating Diyos. So wala pa pong nakakaalam ng lahat ng nakalaan para po sa atin, sa kalangitan, ngunit magtiwala po tayo sa ginagawa ng Diyos. Na yung ginagawa niya sa bawat isa sa atin, it is the perfect, yung kanyang paghahanda, bagamat pinapadaan nga tayo sa mga pagsubok dito po sa buhay natin, sa kasalukuyang buhay natin, let us trust our God na siya po yung nakakaalam ng kanyang ginagawa. And it is for the best para po sa bawat isa sa atin. So basahin po natin yung talata 6 hanggang 7. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Okay, so thank you Ate Hana. Ang ginamit po dito ng apostol ay pagsubok, di ba? Hindi niya ginamit yung mga kapighatian, hindi niya ginamit yung mga pagtitiis. So pagsubok, kasi lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok na ito. Tama po ba? Okay, so sabi nga, dapat na ikagalak yung pagsubok na ito. Kahit na maaaring magdanas daw tayo, sa loob lamang ito ng maikling panahon. So yung kaligtasan po, ito ay pinapadaan sa pagsubok. At sige po, tuklasin natin. Kaligtasang nasusubok, maaaring magdanas ng pagsubok sa loob ng maikling panahon tulad ng gintong idinadaan sa apoy upang dalisayin. So para po, sabi natin kanina, bakit nag-i-exam yung mga estudyante? Para malaman kung nag-aaral pa, para malaman kung merong natututunan doon sa mga itinuturo sa kanila. So sa atin naman po, pinapadanas tayo ng pagsubok to meet our needs. Di po natin alam minsan, di tayo aware kung ano po yung kailangan natin. Para tayo ay lumago, para tayo po ay makasunod sa Kanya. So minsan po yung pagsubok na meron tayo, ito po ay ibinibigay ng Diyos sa atin bilang parusa doon po sa pagsuway natin sa Kanya. Pero minsan inaakala natin, pagsubok lang ito na hindi po natin nakita kung ano yung pagsuway na ating nagawa. Minsan po yung pagsubok na pinagdadaanan natin para po tayo ay ihanda for us to prepare doon po sa growth, doon po sa paglago na inihahanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Minsan naman po yung pagsubok na ito ibinibigay sa atin upang matest natin kung meron na nga po ba tayo nung character na ito na pinagpipray naman natin. Diba? So iba-iba po yung needs natin na nami-meet ng pagsubok. Na minsan, di po tayo aware. Ngunit katulad po ng sabi nga dito, maikling panahon lamang to, hindi po siya matagal na panahon, hindi laging tayo ay nasa pagsubok. Ano po? Tapos sabi po dito, ito po ay nihalintulad sa isang ginto na idinadaan sa apoy upang dalisayin. So nakakita na po tayo ng ginto, di ba? Pero marahil dun po sa paggawa noon, di pa tayo nakapunta dun sa mga factory na yun, di ba? Sa mga paggawaan ng ginto. Sabi nga, pinapadaan po yun sa apoy, dinadalisay siya. So ano po ba yung natatanggal doon? Doon po sa, halimbawa, ito po yung isang mineral, tapos ipapadaan siya sa apoy, yung mga natatanggal po doon, yun po yung mga impurities, yun po yung mga dumi na hindi kinakailangan para ma-form yung isang bagay na higit na valuable, higit na mahalaga, higit po siya na maganda. So tinatanggal po yung mga impurities doon sa mga, yung iba pang mga minerals na hindi kailangan
para mapalabas po yung isang magandang bagay na mula po doon sa ginto na yon. So kung ilalagay natin mga kapatid yung sarili natin na tayo yung ginto, yung mga pagsubok ibinibigay para matanggal yung mga impurities sa atin. And for us to come out. Sabi nga, very beautiful, valuable in the sight of our Lord. So kung ganun po natin ititreat yung pagsubok sa buhay natin, hindi tayo magtatanong sa ating Diyos. Ano ba naman itong pagsubok na ito nararanasan ko? Kung makikita po natin sa halip na magtanong tayo sa Kanya, we have hope. Matatagpuan natin yung pag-asa sa ating Diyos sa kabila ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Sapagkat alam natin na merong ginagawa yung Diyos sa atin. Hindi lang basta ako pinapadaan ng Diyos sa pagsubok. Kaya sabing ganun, ito po ay ikakagalak pa ng bawat isa sa atin. Bakit tayo magagalak? Sa kabila na meron tayong pagsubok, meron din tayong Diyos. Hindi po katulad ng iba, napakaraming pagsubok. Sabihin na natin, di yung pagsubok sa kanila, wala naman silang Diyos. Problema, napakarami, wala pa po silang Diyos. Saan po yung pag-asa? Saan sila mamamag-asa ngayon? Wala po. Kaya nga sa atin po, maaari tayong magdanas ng pagsubok. Sabi nga po, ito'y sa loob ng maikling panahon tulad ng gintong idinadaan sa apoy upang dalisayin. And pangalawa, yung hinahanap po ng Diyos ay pananampalatayang tapat. So pagdating po ng pagsubok, meron po tayong choices, meron tayong mga kapilian, whether dun po sa pagsubok na meron tayo, we can still honor our God, or maari natin siyang ipagpalit, maari tayong mag-compromise. We have the choice, mga kapatid. Pero ano po yung pagpapaalala dito sa atin? Yung hinahanap po ng Diyos, ito po ay pananampalatayang tapat. Come what may, but I have a big God na kaya kong harapin yung lahat ng ito dahil sa pag-asang taglay ko mula po sa aking Diyos. Dapat po ganun yung ating pong mga isipan. And to be honest mga kapatid, hindi po siya madali, di ba? Madali po ba? Hindi po. Kaya nga, hindi po tayo nasisiyahan. But we have joy. Nagagalak tayo. Dahil alam natin, nariyan yung ating Diyos. Sa mga pagsubok po na pinagdadaanan natin, mas nakikita natin, hindi lang po natin nababasa, hindi lang natin naririnig, kundi mismong nararanasan natin, makapangyarihan yung aking Diyos. He is my healer. Kung di po tayo papadaanin doon sa mapagsubok na yon, nananatiling head knowledge lang. Ay sabi ng kapatid na ganito, yung Diyos, siya yung nagpo-provide ng lahat. Kung hindi tayo pagkukulangin, paano natin masasabi personally na siya po yung ating provider? Parang sinasabi lang natin kung ano yung sinasabi ng iba. So magalak tayo mga kapatid. Hindi dahil meron tayong pagsubok. Dahil meron tayong Diyos sa gitna ng mga pagsubok na ito. And sabi pa po, ang mananagumpay ay papupurihan, dadakilain at pararangalan. So ito po yung mababasa natin sa Aklat ng Pahayag, di ba? Pagbibigay gantimpala, kasabay doon ng Panginoon kung paanong siya ay malulwalhati, siya ay kikilalanin, hindi po nasayang kung ano man yung mga pagpapagal na ating pong inilaan para po sa ating Diyos. Ano man yung mga pag-iimpok na ating ginawa para po sa kalangitan, di po ito nasasayang. Sapagkat kapag tayo ay nagtagumpay, kapag tayo ay naging matapat, tayo po ay papupurihan, dadakilain at pararangalan kasama ng ating Diyos. So kung ganito po mga kapatid, sabi nga, padadaanin tayo sa pagsubok at yung buhay natin dito bilang Kristiyano, tayo po ay sinusubok nga, ano po yung kailangan nating gawin?
po, Ate Hana. Verse 13, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Thank you, Ate Hana. So ano daw po yung kailangang gawin? Meron po mga binabanggit dito na mga marapat nating gawin dito po sa 4 na verses na ito. Sabi nga po, tayo po bilang mga tunay na Kristiyano, balikan lang po natin, no? Di tayo taga rito sa mundo ating ginagalawan. Tayo po ay mga foreigner. Wow, foreigner. Parang nakarating ka na sa ibang planeta ba? So sabi po, tayo ay nakikipamayan lamang sa mundong ito. So pagpapaalala po that we should live, hindi po kagaya ng mga taong darito sa mundong ating ginagalawan. Kasi di ba pag pumunta naman po tayo, kunwari, tayo bilang Pilipino, pumunta tayo ng ibang bansa. Bawa, pumunta tayo ng Canada. Canadian na ba tayo? Hindi po. So kung laging magiging buhay po sa atin yung ganon, di tayo sobrang attached dito po sa mundong ating ginagalawan. So ano daw po yung mga kailangan nating gawin? Ihanda po yung ating isipan sa dapat gawin. Paano po natin ihahanda yung ating pong isipan? Paano ba natin ito ginagawa? Ito po ba ay hiwalay sa salita ng Diyos? What do we feed our minds, mga kapatid? Social media? Tama po sa mga estudyante, pag-aaral? Ano po? Ano ba yung mga pinifeed natin sa ating pong isipan bilang paghahanda doon po sa pag-asa na ating pong pinanghahawakan? Kasi po mga kapatid, kung ano yung pinapasok natin sa ating pong isipan. Sabi nga po kung ano yung outlook, kung ano yung output, kung ano yung ating outlook, yun din yung nakabase doon kung ano yung magiging outcome. So, pinapahalagahan po ba natin yung pag-asa na meron tayo? Pinapahalagahan pa ba natin yung kaligtasan? Di po lalayo yun sa ating araw-araw na pamumuhay, yung salita ng Diyos. Napifeed pa po ba natin ang Word of God, yung ating pong mga isipan? Or mas alam pa po natin yung mga, ano ba yung mga sinisearch? Anong tawag doon? Kung ano yung, pag nag-search ka, ito yung number 1 na mga sinisearch ng mga tao. Di kasi ako pala di po ako masyadong kaya di ko alam yun. Anong tawag po doon? Parang ayaw magsalita, no? Anong tawag po doon? Trending, ayun, o di ba? So, mas alam pa ba natin kung ano yung trending? Kaysa po sa kung ano yung trending kay Lord? Kay Lord kasi wala namang trending eh. Di ba? Kaya sabi ng ibang Kristiyano, boring ang life eh. Dapat laging may trending eh. Kaya mga kapatid, sabi nga, paano ba natin inihahanda yung isipan sa dapat po nating gawin? Alalahanin po natin na hindi po ito walay sa salita ng Diyos, sapagkat it is our guide. Ito po yung nagtuturo sa atin, ito yung nagpapaalala sa atin, ito yung magtutuwid sa atin, ito din po yung magbibigay sa atin ng karunungan. So, kung iba po yung paghahanda na ating ginagawa, saan po yung ating pong pag-asa? Kasi po, nakadepende po yan, nakabase po yan, ano ba yung pinifeed natin sa ating isipan? Ano po yung mga pinapanood natin? Ano po yung ating mga sinasamahan? Sino-sino po yung ating mga sinasamahan? Doon po yan mga kapatid, makikita kung paano tayong naghahanda para po doon sa pag-asa
na meron po tayo. Pangalawa, sabing ganon, umasang lubos ay pinangakong ganap na kaligtasan, pagbabalik ng Panginoong Jesus. So yung pag-asa na yon na kung magiging buhay po sa atin, sabi nga, magiging ganap yung kaligtasan na yon, pagbalik ng ating Panginoong Jesus, kung dito po tayo naglo-look forward, di ba? Yung mga gagawin natin, nakafocus po dito sa mga bagay na panghinaharap. Parang ano po, no, halimbawa, yung isang tao na gusto niya maging engineer, di ba? Ano yung dapat na maging focus po niya? Yung isang tao na nagnanais na maging athlete, saan ba siya dapat na nakafocus? So kung tayo din po, nagnanais tayo na mapabilang doon sa kaharian ng Diyos, maging lubos yung kaligtasan, maging ganap yung kaligtasan na meron po tayo ngayon, saan po tayo dapat na mag-focus? Sa mundo bang ating ginagalawan? Di naman po ibig sabihin na, di tayo magko-concentrate doon sa pag-aaral, di tayo magko-concentrate sa ating mga trabaho. Yung pag-asa na meron po tayo, it's beyond that, mga kapatid. Tama po, meron tayong dapat gawin dito sa buhay, sa mundong ating ginagalawan. Pero higit pa doon, mga kapatid, yung pag-asa na meron tayo. Let's work on it. Di po, tapos na po yung ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po yung may kailangang gawin para po makamta natin yung mga ipinangako niya sa atin. And pangatlo, huwag umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa bago pa nanampalataya. So ito po, no, huwag umayon sa masasamang pagnanasa. So sabi ko nga po, pagpapaalala, di bali na po na we are strange in the sight of others. Di bali nang kakaiba tayo. Big sabihin po, we do not blend in doon sa mundong ating ginagalawan. Kaya nga po, hindi naman kailangan na ano po, no, na in tayo dun sa kung ano yung mga trending. Di po kawalan, mga kapatid, na wala tayong alam dun. Alam nga nila kung ano yung araw-araw na nangyayari sa ganito, sa ganyan, pero hindi naman nila kilala si Kristo. Ano pong benefit nun sa taong yun? Wala po. So tayo po, mapalad tayo, mga kapatid. And wag na nating balikan. Sabi nga, ginagawa natin to bago pa tayo manampalataya, bago pa tayo magkaroon ng tunay na pag-asa, bago pa natin masumpungan si Kristo po sa ating buhay, wag na po nating balikan. Sabi nga po, itakwil na natin yun. Meron na tayong bagong buhay. We have a new birth. Di na natin kailangang balikan pa yung mga bagay na ito. At panghuli, sabing ganon, magpakabanal tulad ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. So yung term pong ginamit is hagios. Greek term po siya, na nangangahulugan po ito ng separation or sabi nga, ibinubukod. And yung salita pong holy or pagpapakabanal, sabing ganun, di ba? Ang Diyos po yung nagsiset dito. Di tayo pwedeng magsabi, i-declare natin na banal, yung isang bagay or tayo, kundi ang Diyos. Bakit nagiging banal? Sabing ganun, di ba? It is separated, ito ay ibinubukod para sa layunin ng Diyos, para sa gamit niya. So kung tayo po bilang mga tinatawag tayong mga banal, dahil banal yung Diyos na tumawag sa atin. Di po sa dahil hindi tayo nagkakasala. Ano po ba yung pagpapakabanal? Sabi nga natin, we are strangers in this world. Tayo po ay hindi kauri nila. Yung ating mga views, yung ating mga paniniwala, yung ating pong mga ginugusto. Kasi ano po, no? I-separate pa rin natin yung spirit tsaka yung laman. Kung tayo po ay nasa Diyos, siya ay banal na Diyos, ibinukod niya tayo mula sa karamihan, di niya tayo kinuha dito sa grupong to, nilagay dito para wala lang. Para wala po tayong gawin. Sabi nga, tinawag tayo to be a good witness sa mundong ating ginagalawan.
But if we will blend in sa kanila, magiging kauri po tayo nila. Where is the salvation? Sana po yung pag-asa. Wala. Parehas lang tayo sa kanila. So ano po yung panawagan? Magpakabanal. Sapagkat yung Diyos natin ay banal na Diyos. Nagiging banal po yung isang bagay kasi ito po ay isineparate. Ito po ay ibinukod para po sa Diyos. Katulad din po ng ating mga ikapo. So kung hindi po natin to ibinubukod, para bang kung kailan lang natin maisipan, nakakalungkot mga kapatid. Kasi it is not holy in the sight of our God. Baka inaakala lang natin. Baka tayo lang yun. So lagi po nating isipin, sino ang nagva-validate po nito? Walang iba, kundi po yung ating Diyos. So ito po yung mga kailangan nating gawin. Sabi nga, wag nating kaligtaan. Marami po tayong kailangan gawin. Ano ba yan, ate? Busy na nga ako sa school, busy ako sa trabaho, may kailangan pa rin akong gawin dito. Mga kapatid, ito dapat yung priority natin. Ito dapat yung ating pong unahin na isagawa. Okay po, so sa ating pong paglagom, sa ating pagtatapos, ano nga po ba yung pag-asang tinataglay ng mga tunay na Kristiyano? Meron po tayong 3 nakita. Ito po yung kaligtasang ganap na ihahayag sa katapusan ng panahon. Pangalawa po, ito yung kaligtasang nakalaan sa mga nakikipag-isa sa Panginoon. At pangatlo po, ito yung kaligtasang nasusubok sa kasalukuyang buhay dito sa daigdig. Sa ating pong paglalago, mula nang tayo ay maging mga tunay na Kristiyano, nakilala na po natin yung pamumuhay na kaiba sa nakasanayan natin sa mundo. Dahil po sa pananampalataya, nagkaroon po tayo ng buhay na pag-asa na nagpapalakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok at hirap na dala ng buhay. So meron pong mga pagsubok and yung pag-asa pong yun po yung nagbibigay sa atin ng lakas, ng katatagan. So natututo po tayong mamuhay para sa Diyos at sa kapwa, hindi na lamang para sa sarili. Minimiti na po natin kung ano yung mga mithiin at layunin ng Diyos sa buhay. Huwag po nating tatalikuran yung pag-asang ito. Atin pong ipaglaban upang sa pagtatapos po ng panahon, pagbalik ng ating Panginoon, matagpuan niya tayong nagtatapat at sumusunod sa Kanya. Sa gayon, tayo po ay Kanyang pararangalan at lulalating kasama niya sa walang hanggan. So mga kapatid, gusto ko lang po ibalik dun sa sabi nga natin, pag-i-illustrate ko po kanina, di ba, yung magkasintahan na yun. So yung babaeng may sakit, sabi nga niya, give me something to hope for. Sa atin po, naibigay na yung pag-asang yun. Paano po natin siya dapat i-treasure, mga kapatid? Kung tinitreasure natin yung mga mahalaga sa buhay natin, ito'y tinatago natin, whether it is a jewelry, ito man po ay bahay, ito ay bahal natin sa buhay, pinakaiingatan natin sila. Higit po sa lahat, yung kaligtasan na meron tayo mga kapatid. I-treasure po natin to. Huwag natin hayaan na mapariwara, huwag natin hayaan na walang mangyari sa kung ano man po yung ating sinimulan at tinanggap natin mula po sa ating Panginoon. Magandang tanghali po.